Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Bernadette at nais kong ibahagi sa inyo ang isang kwento na hindi ko alam kung kailan ko unang napansin, pero matagal ko nang dala sa aking puso. Isang kwento na naglalaman ng mga magkahalong alaala, mga masasayang sandali, pati na rin ang mga gabi ng takot at lungkot. Bago ang lahat ng ito, may mga pagkakataong akala ko, buo ako. Hindi ko alam na ang pagiging buo ko pala ay isang ilusyon. Dumating ako sa Maynila noong ako'y 18 taong gulang. Pinili kong tumira kay Tita Lourdes dahil sa mga pangako ng mas magaan na buhay. Mayroon siyang bahay sa isang tahimik na bahagi ng lungsod. Hindi ko alam kung dahil ba sa kabighanian ng bagong buhay o dahil sa pangako ng isang mas payapang tahanan. Ngunit nagustuhan ko agad ang buhay ko doon. Hindi ko na kailangan pang mag-alala tungkol sa pang-araw-araw na buhay. At tila ba akala ko, mayroon akong pamilya na tunay. Si Tita Lourdes, mabait siya. Hindi ko siya matatawag na perpekto, ngunit lagi siyang may malasakit sa akin. Inalagaan niya ako ng parang anak, at mula sa mga kwento niya, ramdam ko ang init ng pagmamahal. Si Tito Arnold naman, ang asawa ni Tita, ay isang lalaking may simpleng kabaitan. Si Tito Arnold ang naging haligi ng tahanan nila. Minsan, nagkukwento siya tungkol sa kanyang kabataan at kung paano nila ni Tita Lourdes pinili ang isa't isa. Akala ko, ang kanilang buhay mag-asawa ay puno ng pagmamahal at pagtutulungan. Hindi ko alam kung saan nagsimula. Pero natutunan kong magtiwala kay Tito Arnold. Siya ang naging gabay ko sa mga bagay na hindi ko alam. Minsan nagtutulungan kami sa bahay, nag-aayos ng mga gamit, nagtatanim sa hardin, at kahit sa simpleng bagay magkasama kami, tila wala akong nakikitang masama. Siya ang tito na naging kakampi ko sa mga oras ng pangangailangan. Ang buhay ko sa kanila ay puno ng pagkakaibigan at pagkakaisa. Noong una, hindi ko na malaya na may ibang dinaramdam si Tito Arnold. Hindi ko siya nakita bilang isang panganib. Akala ko, bahagi siya ng pamilya ko. Ngunit lahat ng iyon ay magbabago nang hindi ko inaasahan. Isang gabi, habang ang ulan ay malakas na bumabagsak sa bubong ng bahay, nagpa siya akong matulog ng maaga. Puno ng mga karaniwang alalahanin ang aking isipan. At hindi ko na malayang ang gabi ay magsisimula ng isang kwento na hindi ko inaasahan. Natutulog ako sa aking kwarto at ang mga bintana ng bahay ay napakaganda. Tanging ang tunog ng ulan at hangin ang naririnig ko sa paligid. At sa kabila ng mga tunog na iyon, isang hininga ang pumasok sa aking leeg. Na para bang isang malamig na hangin, na bigla na lang pumasok sa aking katawan. Dahil sa takot, hindi ko magawang gumalaw. Ang katawan ko ay parang nahihirapan na gumalaw. Para bang may mabigat na bagay na nakapatong sa aking dibdib. Naramdaman ko ang mga kamay na humawak sa aking katawan. Hindi ko na alam kung anong nararamdaman ko noon. Takot, kalituhan, at isang uri ng pagkatalo. Hinawakan ako ni Tito Arnold sa buhok at kahit ang aking katawan ay puno ng pag-aalala, hindi ko kayang magtangkang kumilos. Wala akong lakas na magsalita at walang nagsabi sa aking ito ay mali. Si Tito, na kung saan ay ipinagkakatiwala ko ang sarili ko, ay ginamit ang pagkakataong iyon para gumalaw. Para magdesisyon para sa akin. Bago ko pa man maunawaan ang lahat ng nangyari, natapos ang gabi. Tumayo si Tito Arnold mula sa aking kama, tahimik, at umalis nang hindi nagsasabi ng kahit ano. Tanging ang mga alinggaw-ngaw ng kanyang mga yapak ang naririnig ko habang siya ay umaalis. Nakahandusay ako sa kama, nanginginig ang aking katawan, at ang aking isip ay punong-puno ng kalituhan. Hindi ko alam kung anong nangyari. Hindi ko alam
kung paano ko ito hahayaan o kung paano ko kakaharapin ang mga susunod na araw. At ngayon, DJ Serene, narito ako at nagsusulat ng mga saloobin ko. Hindi ko pa alam kung anong susunod na mangyayari, ngunit sigurado ako sa isang bagay, wala nang makakabalik sa akin sa kung ano ako noon. Ang mga alaala ng gabi ni Tito Arnold ay hindi ko na kayang burahin, at habang ako ay nagsusulat ng mga saloobin ko, iniisip ko kung paano ko pa ba matututunan na magsimula ulit, o kung ang mga bakas ng gabi ay patuloy na hahabulin ako. Salamat sa pagbigay pansin sa kwento. Ang mga araw pagkatapos ng nangyari kay Tito Arnold ay naging magulo sa aking isipan. Para bang ang bawat hakbang ko sa araw-araw ay may bigat, at bawat segundo ay puno ng takot, at hindi ko maipaliwanag na kalungkutan. Alam ko na hindi ko kaya ang magtago ng ganito, na hindi ko kayang mag-isa. Hindi ko alam kung anong gagawin ko, pero alam ko na kailangan ko ng makakausap, ng taong makikinig. Nagdesisyon akong ibahagi ito kay Mariel, ang pinakamalapit kong kaibigan. Siya ang laging naroroon sa mga magaan at mabibigat na oras ko. Marami na kaming pinagdaanan, at sa lahat ng mga kwento ng buhay, hindi ko naisip na ang aking pinakamadilim na sikreto ay siya pa ang magiging saksi. Nagkita kami sa isang kafe malapit sa bahay. Habang kami ay nag-uusap tungkol sa mga simpleng bagay, hindi ko maiwasang mapansin ang mga ngiti sa kanyang mukha at ang tawa na nagsisilbing pahinga sa araw. Ngunit, sa kabila ng lahat ng iyon, may isang bahagi ng puso ko na puno ng kaba. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan, kung paano ko ipapaliwanag ang hindi kayang ipaliwanag. Inabot ko sa kanya ang aking kape at nagsimulang magsalita. Ang tinig ko ay bahagyang nanginginig. Mariel, may gusto sana akong ikuwento sa'yo. Sabi ko habang tinitignan ko ang laman ng aking tasa, hindi kayang magtama ang aming mga mata. Sa mga unang sandali ng aming pag-uusap, hindi ko pa rin kayang gawing buo ang mga salitang gustong lumabas mula sa aking bibig. Wala akong alam kung paano ko sasabihin ito, patuloy ko. Pero, may nangyari sa akin na hindi ko kayang ipaliwanag. Hindi ko alam kung paano ito nangyari. Pero nag-iisa ako, at may nangyaring hindi ko alam kung tama. Dahil sa mga salitang iyon, naramdaman ko ang init ng luha sa aking mga mata. Pumikit ako ng saglit, pero ang luha ay hindi ko kayang pigilan. Si Tito Arnold? Si Tito Arnold? At hindi ko na natuloy. Ang tanging naririnig ko ay ang tunog ng mga damdamin ko na tinatangka kong ilabas. Siya ang humawak sa akin, Mariel. Siya, hindi ko alam kung paano nangyari. Hindi ko kayang ipaliwanag, pero alam kong mali. Tinutok ko ang aking tingin kay Mariel, umaasa na ang kanyang mga mata ay magpapakita ng pag-unawa, ng pagmamalasakit. Nais ko na maramdaman ko na may nakikinig sa akin, na ang aking nararamdaman ay may halaga, na hindi ako nag-iisa sa sakit na iyon. Ngunit, sa halip na ang inaasahan kong reaksyon ng kaibigan ko, ang nakita ko ay isang malalim na katahimikan. Parang may isang saglit na pagkaintindi, pero agad ding napalitan ng kalituhan. Ang mga mata ni Mariel ay naglakbay mula sa aking mga mata, pababa sa aking mga kamay, at sa huli ay umiiwas sa akin. Ha? Tanging ganoong sagot ang ibinigay niya. Hindi ko alam kung anong ibig niyang sabihin, pero ang tono ng kanyang boses ay walang emosyon. Sa kanyang mga mata, hindi ko nakita ang kalungkutan o galit, kundi isang malabo at malalim na tanong na parang wala siyang ideya kung anong klase ng kwento ang naririnig mula sa akin. Bernadette, hindi ko alam kung paano kita tutulungan. Sagot niya. Ang kanyang boses ay malamig. Hindi ko ito inaasahan. Parang hindi ko maintindihan. Parang masyado yatang malaki ang pinagdadaanan mo. Hindi ko alam kung anong dapat gawin. Hindi ko alam kung paano.
Pakiramdam ko, ang mga salitang iyon ay parang mga palasong tumama sa aking puso. Ang hinahangad kong pag-unawa, ang pagkakaroon ng kasamahan sa sakit ko, ay tila isang pader na hindi ko kayang pasukin. Hindi ko naman kailangang magkaalaman pa, Mariel. Gusto ko lang na may makinig sa akin. Parang ang mga mata ko ay hindi ko na kayang pigilan at ang mga luha ay patuloy na dumadaloy. Nagtagal pa kami ng ilang sandali sa kafe, ngunit ang mga sandaling iyon ay puno ng bigat. Hindi ko alam kung anong nararamdaman ko. Galit ba ako? Nalungkot? O masakit ang hindi pagkakaroon ng kasamahan sa isang bagay na napakabigat? Walang kasiguraduhan sa bawat sagot ni Mariel. At ito ang pinakamabigat na bahagi. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa mga susunod na araw. Pero sigurado, akong nagbago na ang mga bagay. Ang pagkakaroon ng kausap, ng kasamahan, ay tila naging isang alamat na hindi ko matutunan. Ang sakit ay parang isang sugat na mahirap maghilom. At ngayon, habang nagsusulat ako ng mga saloobin ko, hindi ko pa rin alam kung saan ako patutungo. Pero ang kwentong ito ay magsisimula ng ibang yugto ng aking buhay. Isang yugto ng mas malalim na pag-unawa. Matapos ang gabing iyon sa kafe, hindi na muling naging pareho ang aming relasyon ni Mariel. Akala ko, kapag ibinahagi ko sa kanya ang sakit na nararamdaman ko, maghahanap siya ng paraan upang magbigay ng lakas, ng pag-unawa, o kahit na simpleng pagdamay. Ngunit sa halip, parang lumayo siya. Hindi ko alam kung ang mga sagot niya ay dahil sa kakulangan ng pagkakaintindi o kung talagang hindi niya kayang tanggapin ang nararamdaman ko. Sa mga sumunod na araw, nahanap ko na lang ang sarili ko na naglalakad mag-isa. Lahat ng mga tao sa paligid ko, kabilang si Mariel, ay tila mga estranghero. Kahit na ang mga simpleng usapan namin ni Mariel ay nagsimula ng magkaibang anyo. Ang mga ngiti na dati ay puno ng kaligayahan, ngayon ay parang mga maskara na nagsisilbing takpan sa aming mga puso. Ang mga tawanan na naging simbolo ng pagkakaibigan, ngayon ay mga tahimik na sandali na puno ng tensyon. Nakakapagod. Pakiramdam ko ay ang bawat hakbang ko ay puno ng pasanin. Hindi ko na alam kung paano ko ipaliwanag ang nararamdaman ko. Hindi ko na alam kung paano ako magbabalik loob sa kanya at magsasabi na hindi ko siya masisisi sa hindi pagkakaintindi. Pero sa kabila ng lahat, ang sakit ng kanyang reaksyon ay parang isang dagok na hindi ko kayang tanggapin. Nagsimula akong mag-isip. Ako ba ang may kasalanan? Mali ba ang ginawa kong pagbukas ng aking puso sa kanya? Hindi ba niya ako naiintindihan? Ang mga katanungang iyon ay palaging pumapasok sa aking isipan. At bawat tanong ay nadudurog ang natitirang piraso ng tiwala ko sa sarili ko. Para bang ang mga puwersang hindi ko kayang kontrolin ay unti-unting binabago ang paraan ng pakikitungo ko sa mga tao. Hindi ko na kayang magtiwala at ang takot ay unti-unting nagiging bahagi ng bawat desisyon ko. Ang araw-araw ay parang isang malaking labanan ng emosyon. Ang mga simpleng tawag ni Mariel na dati ay puno ng sigla ay naging malalamig na mensahe na parang napipilitan lamang. Nagsimula akong mag-isip na baka hindi na ako mahalaga sa kanya, na baka wala na siyang pakialam sa kung anong nararamdaman ko. Ang mga bagay na hindi ko kayang sabihin ng direkta, tila ako na lang ang nagdadala ng lahat ng bigat. Ang kanyang distansya ay nagbigay sa akin ng pakiramdam ng pagkawala, ng isang bagay na hindi ko na kayang ibalik. Bumalik ako sa mga tanong na hindi ko kayang sagutin. Hindi ko na alam kung paano magsimula ng pag-usapan ang nangyari. Bawat araw na lumilipas, parang umaabot na ako sa dulo ng aking pasensya. Lahat ng mga saloobin ko ay nagsimulang magtago sa mga sulok ng aking isipan.
at ang takot na mawalan ng lahat ay nagsimula ng magtaglay ng higit pang puwersa sa aking mga puso. Ang distansya ni Mariel ay nagsimulang magdulot ng kalungkutan na hindi ko kayang pagtakpan. Napansin ko na pati ang ibang mga kaibigan ko ay tila nagiging abala sa kanilang mga buhay, na para bang ako na lang ang nakatambay sa aking sariling mundo. Bawat pagkikita namin, lalo akong nawawala sa kanilang mga mata. Hindi nila nararamdaman ang sakit na dinala ko, hindi nila nakikita ang pasanin na hindi ko kayang ialis mula sa aking mga balikat. At habang dumadaan ang mga araw, ang pakiramdam ng pag-iisa ay lalong tumindi. Marahil, masyado akong nagbukas sa kanila, masyado akong nagbigay ng tiwala at pag-asa na baka sa kanila ako makahanap ng ginhawa. Ngunit sa huli, ako pa rin ang nag-iisa at tila ako pa rin ang nagdadala ng mga sugat na hindi nila kayang makita. Kahit si Mariel na siyang una kong inaasahang magiging sandigan ko ay nagkaroon ng distansya. Ang kanyang reaksyon ay parang pader na hindi ko kayang buwagin. Nais ko lang na may makinig, na may magbigay ng malasakit. Ngunit ang nararamdaman ko ngayon ay ang kabaligtaran. Tila nagiging mas malupit ang mundo sa akin. Ngayon, natutunan kong hindi palaging may makikinig sa iyong mga kwento. Hindi palaging may uunawa sa mga hinanakit mo. At sa mga oras ng pag-iisa, natutunan kong yakapin ang sakit at tanggapin na hindi lahat ng tao ay kayang magbigay ng kasagutan. Ang mga tanong ko ay nanatiling walang sagot. At ang distansya na naramdaman ko mula kay Mariel ay nagbigay sa akin ng mas malalim na sugat. Sana ay dumating ang araw na magkakaroon kami ng pagkakataon na magkausap ng maayos. Ngunit sa ngayon, ang pagkakadistansya namin ay siyang tanging katotohanan. Hindi ko akalain na ang bawat hakbang ko pagkatapos ng gabing iyon ay magiging mas magulo kaysa sa inisip ko. Mula sa araw na ibinahagi ko ang aking nararamdaman kay Mariel, tila nagbago na ang lahat. Sa unang mga araw, akala ko'y may pagkakataon pa akong makabawi, na ang sakit ay isang pansamantalang pagsubok lang. Pero hindi, tumindi ito. Habang tumatagal, lalong lumalalim ang sugat na nagawa ko sa aking sarili. Pakiramdam ko ay parang ako na lang ang natira sa isang mundong wala ng pagkakaunawaan. Lahat ng tao na aking pinapahalagahan ay tila may distansya na. Si Mariel, na unang nakatagpo ng mga saloobin ko, ay naging malayo. Ang kanyang mga sagot ay naging malamig at ang mga tawag niya sa akin ay bihirang mangyari. Nagsimula akong magtampo at mag-isip. Ako ba ang may kasalanan? O baka naman ito na ang konsekwensya ng pagiging tapat sa aking nararamdaman? Isang araw, habang ako'y naglalakad sa isang parke, naramdaman ko ang bigat na hindi ko kayang ilihim. Hindi ko na kayang magpanggap na ayos lang. Sa bawat hakbang ko, parang ang puso ko ay unti-unting nawawala. Ang mga sugat mula sa aking nakaraan ay tila mas lalalim pa. Ang mga alaala ng trahedya ay bumabalik sa akin, pati na rin ang mga saloobin na hindi ko kayang gawing tahimik. Dumating ang isang hindi inaasahang tao sa buhay ko. Si Jay, ang dating kasintahan ko. Siya na dati ay isang bahagi ng aking nakaraan na nagbigay saya at init sa puso ko. Hindi ko inaasahan na magtatagpo ulit kami. Para bang ang mga alaala ng aming nakaraan ay muling sumik nang makita ko siya sa isang kafe. Hindi ko na alam kung paano ipaliwanag ang nararamdaman ko. Isang bahagi ng akin ang natutuwa na siya ay muling nandyan, ngunit may bahagi rin ng aking sarili na naguguluhan. Hindi ko kayang itanggi na may mga emosyon akong muling naramdaman. Si Jay ay naging isang parte ng aking mga alaala at ang kanyang biglaang pagdating ay nagbigay ng bagong sakit. Para bang isang pader na pinapakita sa akin na hindi ko na kayang bumangon mula sa mga pinagmulan ng sakit na dulot ng aking nakaraan. Nais kong magsimula muli, ngunit ang bawat hakbang ko ay naging mas komplikado. Si Jay,
na dati ay naging gabay ko, ay muling nagbigay ng mga tanong sa aking isipan. Dapat ko bang tanggapin siya? O magpatuloy sa paghahanap ng sarili kong kaligayahan? Hindi ko na alam kung anong direksyon ang tatahakin ko. Ang mga kaibigan ko ay parang unti-unting nawawala. At si Jay ay nagiging isang dahilan ng aking kalituhan. Ang nararamdaman ko ay nagiging malabo. At ang mga emosyon ko ay nagiging magulo. Hindi ko alam kung saan ako magsisimula. At mas lalong, hindi ko alam kung paano ko haharapin ang aking mga sarili sa kabila ng lahat ng mga pagkatalo. Bawat araw ay naging isang pasanin at sa mga sandaling iyon, natutunan ko kung gaano kasakit mawalan ng mga mahal sa buhay, maging ito man ay kaibigan o kasintahan. Ang konsekwensya ng aking mga desisyon ay nagsimulang maglaro sa aking isipan at ang mga sugat ng nakaraan ay patuloy na nagiging mas malalim. Hindi ko na kayang pagtakpan ng sakit at tila ako ay nag-iisa sa isang mundong puno ng kalituhan at kalungkutan. Ang bawat araw ay nagsimulang maging mahirap at ang bawat gabi ay puno ng mga hindi nasagot na tanong. At habang ako ay nahulog sa mga alon ng emosyon ko, ang tanging natutunan ko ay ang hindi lahat ng tao ay may kakayahang magsanib ang mga piraso ng iyong nasirang mundo. Ang mga pagkatalo ay nagiging mas matinding hamon. At sa bawat pagsubok, natutunan ko kung gaano kahalaga ang magpatawad sa sarili at tanggapin na ang buhay ay hindi laging ayon sa plano. Sa mga oras na tahimik, doon ko lang natutunan na walang ibang makakasama sa akin kundi ang aking mga saloobin. Lahat ng magulong emosyon, galit, kalituhan, at kahihiyan ay biglang sumik sa puso ko. At ang mga tanong na hindi ko kayang sagutin ay bumangon mula sa aking kaluluwa. Pumapatak ang mga luha ko sa aking mga pisngi, hindi dahil sa sakit na dulot ng iba, kundi dahil sa sakit na ako mismo ang nagdulot sa aking sarili. May mga gabi na hindi ko matanggap na ang mga desisyon ko ay may malalim na epekto sa aking buhay at sa mga taong mahal ko. Naisip ko, tama ba ang ginawa ko? O baka naman, iniiwasan ko lang ang sarili ko at naghanap ng validation mula sa ibang tao. Bawat sandali na nagdaan, nagiging mas mahirap ang mga tanong na ito. Gusto kong malaman kung ano ang nangyari sa aking sarili, kung bakit ko pinili ang daang ito, at kung paano ako nakarating sa puntong ito ng pagsisisi. Sinusubukan kong magsimula muli, ngunit ang mga alaala ng mga bagay na hindi ko nakaya ay nagiging balakid sa bawat hakbang ko. Sa bawat araw na lumilipas, nakikita ko ang mga kabiguan ko, hindi lang sa mga relasyon ko sa ibang tao, kundi pati na rin sa sarili ko. Saan nga ba ako nagkulang? Bakit ako nagpaapekto sa mga opinyon ng iba? Sa halip na maniwala sa sarili ko at tanggapin na ang mga pagkakamali ko ay bahagi ng aking buhay. Dati-rati, akala ko'y lahat ng bagay ay may sagot. Pero ngayon, parang ang bawat sagot ay nagiging mas magulo at malabo. Hindi ko alam kung ano ang hinahanap ko sa sarili ko. At sa bawat pagnanais na makahanap ng kalinawan, ang puso ko ay lalo pang nalilito. Puno ng mga alalahanin, may mga pagkakataong napapaisip ako kung nagkamali ba ako sa paglalantad ng aking nararamdaman. Hindi ko alam kung ito ba ay isang hakbang patungo sa pagpapatawad o isang hakbang patungo sa higit pang pagkatalo. Kung iniwasan ko na lang ang pagiging tapat, baka sana hindi ko naranasan ang sakit na ito. Pero sa kabila ng lahat, may mga sandali na naiisip ko na baka ito na ang kailangan kong maranasan para malaman ko kung paano bumangon mula sa sakit. Bakit nga ba ako naghanap ng validation mula sa mga tao? Bakit hindi ko kayang tanggapin ang sarili ko nang walang pakialam sa kung ano ang iniisip nila? Ang mga tanong na ito ay paulit-ulit na nagbabalik sa aking isipan.
Hindi ko alam kung may sagot pa o kung mayroon mang kasagutan. Baka hindi ko pa ito kayang tanggapin. May mga pagkakataong gusto ko na lang magtakip ng lahat ng sakit at kalituhan sa puso ko. Ngunit sa bawat galit na nararamdaman ko, mas nagiging malinaw sa akin na hindi ko dapat ipagwalang bahala ang mga nararamdaman ko. Kung ako mismo ay hindi matutong tanggapin ang sarili ko, paano ko aasahan ng iba na tanggapin din ako? May mga gabing mag-isa akong nagmumuni at doon ko natutunan na ang pinakamahalagang hakbang ay hindi ang pagtatago ng sakit, kundi ang pagtanggap sa sarili ko sa kabila ng lahat ng pagkakamali at kabiguan. Kailangan ko munang patawarin ang sarili ko bago ko patawarin ang iba. Kailangan ko munang hanapin ang aking lakas sa loob ko bago ko iasa sa iba ang aking kaligayahan. Sa mga sandaling iyon, natutunan kong ang buhay ay hindi laging ayon sa plano. Minsan kailangang dumaan sa mga pagsubok bago matutunan ang mga mahahalagang aral. Marami pa akong hindi natutunan. At marami pang mga tanong na walang kasagutan. Ngunit sa mga gabing mag-isa ako, natutunan ko na hindi ko kailangang magkaroon ng lahat ng sagot. Ang mahalaga ay matutunan kong yakapin ang aking sarili dahil kung hindi ko ito magagawa, paano ko aasahan na may ibang tao pa na gagawa nito para sa akin? Ang mga tanong at emosyon na bumabagabag sa akin ay hindi madaling alisin. Ngunit sa mga pagkakataong ito, natutunan kong ang paghahanap ng sagot ay hindi kasing mahalaga ng pagtanggap sa sarili at ang mga hakbang na ginagawa ko upang magpatuloy. Sa mga araw na tumagal, nagsimula akong magtanong. Hindi lang tungkol sa mga tao sa paligid ko, kundi pati na rin sa sarili ko. Ang mga reaksyon nila, ang kanilang mga sagot sa mga pagbubukas ko, ay hindi ko kayang intindihin. Parang bawat sagot ay isang pader na pumipigil sa akin upang makita ang tunay na kabuuan ng lahat. Hanggang dumating ang isang araw na tinanong ko ang aking sarili. Bakit ba ako nagsisisi? Ano ba talaga ang nangyari? Ang una kong naisip, baka may mga bagay na hindi ko nakikita. Mga bagay na hindi ko kayang makita dahil ako'y nasa gitna ng laban. Baka ang mga reaksyon nila ay hindi talaga tungkol sa akin, kundi tungkol sa mga bagay na hindi ko alam. Sinimulan kong maghanap ng mga sagot, hindi na lang sa mga tao sa paligid ko, kundi pati na rin sa mga bagay na nakatago sa likod ng mga salita at kilos nila. Bawat araw ay isang hakbang na nagpapalalim ng aking pagkaunawa sa mga nangyari. Habang pinagmumuni-muni ko ang lahat ng nangyari, nagsimula kong makita na ang mga tao sa paligid ko ay hindi rin pala perpekto. May mga bagay silang pinagdadaanan na hindi ko nakita. Mga hidwaan sa kanilang buhay na nagiging hadlang upang makuha nila ang mga bagay na gusto nila. Kaya pala hindi nila naintindihan ako. Hindi dahil hindi nila ako mahal, kundi dahil hindi nila kayang intindihin ang mga nangyayari sa buhay ko. Hindi nila nakikita ang mga pasakit ko dahil ang sarili nilang pasakit ay nauurong sa kanilang mga isipan. Dahil dito, natutunan ko na ang mga reaksyon nila ay hindi palaging nagsasalamin ng aking halaga. Hindi nila ako tinatanggihan o sinisisi. Ang kanilang mga salita ay nagsasabing marami silang hindi alam at hindi nila kayang ipaliwanag. Sa isang banda, nakaramdam ako ng kaluwagan dahil nakita ko na ang kanilang hindi pagkakaunawaan ay hindi isang paghatol sa akin, kundi isang hindi pagkakaalam sa mga bagay na naging dahilan ng aking nararamdaman. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, nagsimula akong magsaliksik sa sarili ko. Kung ako ay maghahanap ng paglaya, kailangan kong hanapin ang tunay na ibig sabihin ng mga nangyari sa akin. Ang sakit na naramdaman ko, ang pagsisisi, at ang kalituhan. Lahat ng iyon ay bahagi ng isang mas malalim na proseso ng pag-unawa. Kailangan ko munang tanggapin ang mga bagay na hindi ko kayang baguhin at magpatuloy sa pagbuo ng sarili ko mula sa mga pira-pirasong pagkatalo. Ang tunay na tanong ko,
ay hindi kung ano ang ginawa ko, kundi kung paano ko haharapin ang mga hindi ko kayang baguhin. Paano ko matutulungan ang sarili ko na magpatuloy nang hindi nakakalimutan ang mga bagay na nagbigay sa akin ng lakas? Paano ko matutulungan ang aking sarili na makatagpo ng kapatawaran, hindi lang mula sa ibang tao, kundi mula sa sarili ko? Nalaman ko na ang paghahanap ng kaligtasan ay hindi palaging madali at minsan ay nangangailangan ng pagsisisi at pagkakaroon ng lakas upang matutunan kung paano magpatuloy. Hindi ko kayang baguhin ang mga nangyari, pero kaya ko pa ring maghanap ng kahulugan sa mga pagkatalo ko at sa mga sugat na iniwan nila. Hanggang sa mga oras na ito, natutunan ko na ang tunay na kaligtasan ay hindi galing sa mga tao sa paligid ko, kundi mula sa pag-unawa at pagtanggap sa sarili ko. Hindi na ako nagmamadali, ngunit nagsimula akong makakita ng liwanag sa aking landas. Hindi ito agad-agad, pero bawat hakbang ko ay naglalapit sa akin sa isang bagong pag-asa. Hinihiling ko na sana, sa huli, ang aking landas ay magtuturo sa akin ng tunay na kalayaan. Hindi mula sa mga inaasahan ng ibang tao, kundi mula sa mga aral na natutunan ko mula sa aking mga pagkatalo at tagumpay. Hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Lahat ng bagay na akala ko ay tiyak. Bigla na lang nagbago nang dumating ang isang lihim na magpapaikot sa aking mundo. Isang lihim na matagal nang itinago sa akin, na kapag narinig ko, ay para akong tinamaan ng matinding pagkabigla, parang tinanggalan ako ng hininga. Ibinukas sa akin ang isang bagay na hindi ko inakalang mangyayari. At sa pagkakataong iyon, nahulog ako sa isang walang katapusang pagdududa at kalituhan. Matagal ko nang nararamdaman ang kakaibang tensyon sa aming bahay, ngunit hindi ko ito naisip na seryoso. Sa mga pagkakataong ako'y mag-isa, minsan iniisip ko na mayroong hindi pagkakasunduan sa pagitan ng mga tao sa paligid ko. Pero iniisip ko lang na hindi ko na kailangan pang alamin. Akala ko, walang masama, tahimik lang. Hanggang sa isang araw, isang hindi inaasahang pagkakataon, nawala na lang ang lahat ng kumot na bumabalot sa aking mga mata. Narinig ko ang isang pag-uusap na hindi ko inaasahan, isang pag-uusap na ang mga salita ay binitiwan ng taong pinakamalapit sa aking puso, Tito Arnold. Hindi ko alam kung bakit ko siya tinawag na tito. Pero sa kanyang mga mata, ako'y isang batang anak na nangangailangan ng gabay at proteksyon. Sa mga taon ng pagkakaibigan, hindi ko nakita ang mga palihim na pahayag, ang mga tadhana na nakatago sa bawat kilos at salitang sinabi niya. Walang ibang makakakita ng kanyang halaga kundi ikaw, narinig ko mula sa kanyang mga labi. Puno ng sakit at pangungulila ang tono ng boses niya. At doon ko nalaman, siya ang nagdala sa akin sa isang lugar kung saan ako nabigla. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa walang hangganang takot na maramdaman. Siya pala ang nagtakda ng mga plano ng mga galaw na hindi ko naiisip na may epekto sa buhay ko. Ang mga kasinungalingang itinago ko mula sa aking mga mata ay nagsimula ng bumangon mula sa dilim. Hindi lang ako ang nawawala, pati ang mga tao sa paligid ko. Sila rin pala'y naging parte ng isang malupit na laro ng paghihirap at paghihirap. Isang sakripisyo na ako pala ang naging biktima. Isang biktima na hindi nakakita ng mga palatandaan, na hindi nakapansin ng mga galaw na nagdulot ng kasalanan. Tito Arnold, ang taong inisip ko ay walang kalokohan, ay may mga lihim na hindi ko kayang tanggapin. Ang mga pira-pirasong alaala na nangyaring mga taon na ang nakalipas ay nagsimulang magtulungan at bumuo ng larawan ng isang buhay na ako pala ang naging bahagi ng kanyang plano. Isang plano na ipinanganak mula sa mga salitang hindi ko kayang balikan. At ang pinakamasakit na parte, sa lahat ng mga pagsasakripisyo ko, ay hindi ko rin kayang malaman kung ito ba ay para sa akin o para sa kanya. Ang malaking tanong ko ay,
Paano ko pababangon kung ang taong pinagkakatiwalaan ko ay siyang nagtakda ng mga bagay na nagbago ng aking buhay? Ang mga galit na nararamdaman ko ay hindi basta-basta mapapalitan ng pag-unawa, puno ng kasinungalingan, pagnanasa, at takot na nagiging dahilan ng lahat ng aking sakit. Sa kabila ng mga lihim na ito, napansin ko na mas malalim pa pala ang sugat na iniwan ng bawat hakbang, bawat galaw na ginawa niya. Ipinapakita ko sa aking sarili na ang pagkatalo ay isang bahagi ng buhay. Pero hindi ko alam kung may silbi pa bang magpatuloy. Nasa gitna ako ng isang malupit na pagkatalo. Hindi ko alam kung paano ko mababago ang takbo ng aking buhay o kung may mga bagay ba na hindi ko kayang baguhin. Hindi ko alam kung may silbi pa bang maghanap ng mga sagot. Pero sa kabila ng lahat ng ito, ang puso ko'y patuloy na naglalakbay. Minsan, naiisip ko kung paano ko nakayanan ang lahat ng nangyari. Matapos ang lahat ng hirap, sakit, at mga tanong na paulit-ulit na bumangon sa aking isipan, natutunan ko ring tanggapin ang lahat ng ito. Ang mga sugat sa aking puso ay hindi tuluyang nawawala, ngunit ang mga ito ay nagsisilbing paalala na ako ay nabuhay at natutunan ko kung paano magpatuloy. Sa mga huling linggo, nakaramdam ako ng kakaibang katahimikan. Parang ang lahat ng ingay na nagugulo sa aking isipan ay dahan-dahang nawawala. Ang mga tanong na matagal ko nang tinatanong ay nagsimulang magbago. Hindi ko na kailangan ang mga sagot na magbibigay ng katarungan sa lahat ng nangyari. Ang kailangan ko ay ang kalayaan mula sa mga tanikala ng aking nakaraan, ang magpatuloy ng buo kahit na ang mga piraso ng aking pagkatao ay hindi na muling magiging buo tulad ng dati. Sa bawat hakbang ko sa paghilom, natutunan kong magpatawad. Hindi sa iba, kundi sa aking sarili. Ang mga desisyong ginawa ko, ang mga pagkatalo at pagkakamali, lahat ito ay bahagi ng paglalakbay ko. Hindi ko na kayang balikan ang lahat ng mga bagay na nagdulot sa akin ng sakit. At sa halip, mas pinili kong lumingon at tanawin ang hinaharap. Hindi ko alam kung ano ang naghihintay sa akin, pero natutunan kong yakapin ang mga bagay na hindi ko kayang baguhin at tanggapin na ang buhay ay patuloy na umaagos. May mga araw pa rin na ang mga alaala ay bumabalik. Ngunit sa bawat pagbalik, nito, natutunan kong tanggapin ang mga ito bilang bahagi ng aking kwento. Ang mga sugat, bagamat masakit, ay may mga dahilan. Isa itong paalala na ako ay lumaban. At kahit na ang mga laban na iyon ay puno ng kalungkutan, sa kabila nito, natutunan ko ang mga aral na magbibigay sa akin ng lakas upang magpatuloy. Ang mga tao sa paligid ko, bagamat may mga pagkatalo, ay nagbigay din sa akin ng pagkakataon upang matutunan ang pagpapatawad at ang tunay na kahulugan ng pagmamahal sa sarili. Ang mga pader na itinayo ko sa aking puso ay unti-unting nagbukas at natutunan kong muling magtiwala. Hindi sa ibang tao, kundi sa aking sarili. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa hinaharap. Maaring magpatuloy ako sa buhay ng mag-isa. O baka naman may mga pagkakataon na magbabalik ang mga taong minsang nagtakda ng aking landas. Ano man ang mangyari, natutunan kong yakapin ang lahat ng aspeto ng aking buhay. Ang mga masaya at malungkot na alaala, at higit sa lahat, ang pagpapatawad sa aking sarili. Ang kwentong ito, ang mga pasakit na dinaanan ko, ay naging bahagi ng aking paglago. Hindi ko alam kung magiging perpekto ang lahat, pero natutunan kong yakapin ang aking kahinaan at lakas. At sa dulo ng lahat ng ito, natutunan kong magpasalamat sa lahat ng aral, sa lahat ng pagkakataon na pinili kong magpatuloy. At sa huli, natutunan ko na ang tunay na lakas ay hindi matutukoy sa kung gaano tayo katatag, kundi sa kung paano natin tinanggap ang ating mga pagkatalo at nakahanap ng pag-asa upang magpatuloy. Mga kasirin, salamat sa pagsama sa ating kwento ngayong araw.
Sana ay may natutunan kayo at kahit sa mga pagsubok, huwag kalimutan na laging may pag-asa sa dulo. Hanggang sa muli, mga kasirin, mag-ingat kayo palagi.